Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung Hyundai Tucson nung pamangking ko na naaksidente diyan sa Bulacan. Ngayon, naka-vlog na po ako nitong nakaraan at ang issue nga po nung dinala dito, tinaw na po ito papunta dito ay yung pong kanyang common rail. Kasi nga po, walang lumalabas na diesel. Ngayon, nung ikinwento nga sa akin nung pamangking ko na nabangga po kasi to, head-on collision to sa isang truck, talagang tinamaan itong portion ng engine. Ngayon, yung common rail, nabaluktot po yun. Kaya nga, ang sabi ko doon ay bending, no? Bending the common rail. Nabaluktot, pero ang ginawa ng mekaniko sa Bulacan, diniretso lang nilang ganon. Ang malaking pagkakamali doon, may mga pyesa pa sa loob ng mismong common rail na yon, hindi na yon babalik doon sa tamang form, kaya nare-restrict na yung labas ng diesel. So sabi ko, bumili ka muna ng common rail, para matest natin kung doon nga talaga ang problema. Nakabuo pa po itong makina nung time na yon. Kaya hindi ko rin napansin na yung palang makina noon ay mayroong malaking tama. Kaya nung nakabili na ng common rail at kinabit na namin, bumubugan na yung diesel, kaso hindi pa rin umaandar itong makina nitong Tucson na to dahil nga may malaki palang damage doon mismo sa makina. At iyon po ang ipapakita ko sa inyo kung ano yung na-damage dito po sa makina nitong Tucson nung bumangga po siya doon sa malaking truck. Okay mga kapatid, ito na yung makina nitong Tucson. Nung unang dinala dito, hindi ko napansin na may tama pala dito. Ayan, may baak na siya rito. Ayan. Kaya itong cover niya ay talagang papalitan na rin. Ngayon, nung in-start na nga namin, nung napalitan ko na ng common rail, nasaan ba yung common rail? Ito common rail. Ayan. Ito na kasi yung biniling common rail, surplus din pero maayos. Lumabas na rin naman kasi yung mga diesel na ini-expect namin na ibobomba nitong common rail dito. So may lumalabas ng diesel, malakas na. Kaya nga ang pagkakaalam namin, okay na. Iyon pala, matindi ang tama nitong makina, mga kapatid. Kasi nire-redondo namin sa halip na higop, ang mangyari, hihigupin niya yung nung vacuum nitong makina, yung kamay na nilalagay ko yung kamay kong ganun, walang higop. Sa halip na higop, binubuga pa niya yung hangin sa loob nitong cylinder, nitong mga piston. So baliktad, kaya hindi po talaga andar. Kaya nagdesisyon kami na ibaba na itong makina at malaman namin kung ano talaga ang problema. Ngayon ito, isa-isahin ko sa inyo. So nakita namin na basag to, hindi ito basta-basta mababasag kung hindi talaga inabot nung collision yung makina. At dito nga rin, itong kinakabitan ng pump, nandito po yung pump no? Yan, yung vacuum pump para doon sa preno, meron dito, basag din po ito. Ayan, nakita na pong lahat yan. Okay, tatanggalin ko ngayon itong cover. Yan. Yung isang tornilyo dito, nahirapan kaming magtanggal kasi nabengkong po yung tornilyo na ganun siya. Kasi po mga kapatid, yung naging bangga pala nito, na kaya nga na-damage itong common rail, so ganyan yan, tinamaan ngayon itong common rail. Tinamaan dito. Boom! So, nabaluktot itong common rail. Naitulak niya ngayon itong cylinder head mismo. Tumulak siyang ganun. At doon sa pagkakatulak na yon, nawala sa tamang posisyon itong cylinder head at nabengko nga po yung mga pyesa dito. So, tanggalin ko na muna to. Ayan. Tapos itong cylinder head ay tanggal na rin po ito. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Okay. Kung mapapansin nyo po, ang daming diesel dito sa ibabaw. Ayan. Kasi nga, bumobomba na po yung ating common rail. Kaya lang, hindi siya makaipon ng compression kasi po, itong pinaka-cylinder head na to ay nabengkong na, natulak na siya. So, sumisingaw na yung compression kaya ayaw po niyang umandar. Pati nga itong dowel na to, pakita mo to Glenn, no? Itong dowel na to, nawala na to sa bilog. Kaya nung tinatanggal namin na nakapasok siya rito, ito ay oblong na. Ibig sabihin, ito po ay tumulak ng matindi. Ito hindi na po bilog yan, hindi na to perfect circle. So, ganun ang nangyari, itong cylinder head, tumulak to dun sa lakas ng pagkakabangga. Ayan. Tumulak siyang ganun. Hindi mo basta-basta mapapansin yung issue nitong makina kung hindi mo nga talaga paandarin. At dahil nga sa nakabili na kami ng common rail, bumubuga na yung diesel, ayaw pa rin umandar, kaya nagdesisyon na kami
na ibaba talaga yung makina. At nung ibinaba na nga namin yung makina, ito na yung mga sumurpresa sa amin. Ngayon, baka may magtatanong sa inyo, ba't binaba mo pa yung makina? Cylinder head lang naman ang aayusin nyo. Unang-una mga kapatid, ito po kasi sa pamangking ko. Mahal na mahal ko yung pamangking ko na yon. So, pinaka-the best na gagawin ko, ibaba ko yung makina para makita ko lahat yung issues nitong Hyundai Tucson po na ito. Yan, nakababa ng makina, okay pa naman. Ang mga piston nito, maganda pa rin yung mga liner. So, hindi naman tayo magje-general overhaul. Kaya dito, sabi ko sa pamangking ko, ay bibili na lamang tayo ng cylinder head. Ngayon, choice mo, kung bibili ka ng bago, brand new, or bibili ka ng surplus. Kaya kaway-kaway na po dyan kay Miss Rupa Rosario. Dyan po sa supplier natin na nandyan po sa Santa Cruz. Ang kagandahan sa brand new, kompleto na yon, may mga barbula na, lahat nandun na. May valve seal na yon, ikakabit mo na lang at papaandarin mo na lang. Ngayon ang tanong, saan made? Yung cylinder head na yon, made in Korea po yun. Hindi po Japan. Made in Korea, yung karamihan ng mga cylinder head na nabibili po natin. Saan ba made itong Hyundai Tucson? Made in Korea din po yan. Kaya, kung kaunti lang ang diferensya, doon sa brand new at doon sa surplus, sabi ko sa pamangkin ko, mag-brand new ka na lang. Para wala ka nang iintindihin. So, yun po ang mangyayari dito, mga kapatid. Kung malaki ang diferensya sa brand new, ayan, ay bibili po tayo ng surplus. May makukuhanan din naman tayo. Kaya lang, dun sa surplus, hindi ka makakasigurado kung yung mabibili mo ay okay talaga. Di ba? At least sa brand new, sigurado yan dahil marami na po tayong pinalitan ng cylinder head ng mga brand new ang binibili nating cylinder head. Sinusukat ko tong nabili naming common rail. Kaya kung mapapansin nyo, dito kasi nakatornilyo yan Kung mapapansin nyo po mga kapatid, hindi siya pantay hindi siya sakto. Ayan gumagalaw Pero ito na yung yung bagong bili. Hindi nga lang siya brand new pero surplus po ito. Ibig sabihin hindi ito kasama dun sa nabangga. Pero tingnan nyo ito Ayan hindi siya pantay Yan. Hindi siya lumalapat kasi nga dito po tumama yung matinding bangga. Itong tinamaan para siyang hinampas. Kaya dito kung mapapansin nyo ayan bengkong siya dito. So dito talaga tumama yung matindi, yung impact. Kaya po pati yung nakapaibabaw dito nabasag to Ayan, ito yung nakapaibabaw dyan. Itong kinakabitan ng pump. Ayan, basag po ito. Ayan, tingnan nyo. Basag siya. Kaya, na-damage itong cylinder head, bumengkong siyang ganon, talagang hindi mo na pakikinabangan. Kahit anong galing nung machine shop na pagdadalan ko nito, magkakaproblema na po tayo rito. Kaya kayo po, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga pagmamaneho. Hanggat maaari, siguraduhin nyo na maayos ang inyong mga sasakyan, lalo na yung mga preno, dapat laging kondisyon yan dahil iba po talaga ang mga aksidente ngayon. Tulad nito, nakatulog yung isang pamangkin ko na nagdadala kaya medyo matindi yung damage. Pero dahil sa malaki yung sasakyan, talagang ang nasira lang itong portion, yung harapan, pati yung makina nadamay na, pero siya walang naging pinsala sa kanya. Pero yung mga maliliit na sasakyan, tulad nga nung nakaraang vlog ko, yung 2 vlogs ko po, itong mga K-cars, ito po babasahin ko po sa inyo. Ito po, nangyari po ito sa Japan. Sabi po dito, Japan K-cars are famous for being small, cheap, and easy to park. Kasi yan ang talagang dinisign nila yan dyan sa Japan. Kasi nga, doon sa liit niya, kung ikaw naman ay doon sa urban lang nakatira, tapos araw-araw kang bumabiyahe doon, kailangan mo lang talaga yung maliit kasi madali siyang i-park, easy to park. Diyan sa Japan, pag wala kang parking, hindi ka pwedeng magmay-ari ng sasakyan maliliit lang din naman yung mga bahay dyan. Siguro kung makikita nyo, kaya talagang patok na patok dyan itong mga K-cars na maliliit. So sabi dito, easy to park but how safe are they when something goes wrong? A tragic accident in Kobe highlighted this question when a K-car was flattened to just 30 centimeters after being sandwiched between 2 large trucks. Sadly, the elderly couple inside did not survive and the image of the crashed vehicle shocked many. K-cars are popular because they offer tax breaks. O kaya naman pala sikat na sikat to sa Japan kasi may tax incentives po dyan Yung mga Hapon, pag bumibili po sila ng K-cars. Sabi pa rito, fuel efficiency. Siyempre, maliit yung sasakyan. Matipid po talaga yan sa fuel. And fit perfectly in Japan's crowded place. O yun. Kayang-kaya mong ibiyahe-biyahe yan
kahit nasabihin mong sobrang crowded diyan sa Japan, pero disiplinado naman, kaya nakakapagdala ka ng maliliit na sasakyan. Dalin mo nga yung kay cars na yan sa Divisoria, baka hindi makalabas doon yan kasi hindi disiplinado. So ito pa po, they are designed with modern safety feature, but their size and weight mean they are far more vulnerable in crashes with bigger vehicles. While they may perform decently in controlled crash tests against similar cars, collision with trucks or SUVs often end in disaster. Supporters argue they're safe enough for city driving where speeds are lower, but critics warn they should never mix with heavy traffic on highways. Ito mga K-cars na to, itong mga minivans na yan, lack of safety features. Many older or surplus units lack basic modern safety. Surplus units ha. Okay. Features like airbag and proper crumple zone. A JNCAP crash test for the Suzuki Every DA17 model only scored 3 stars rating, and this is for units with working airbags. Biro mo, 3 stars lang ang ipinasa nitong DA17 model po na ito, nitong Suzuki Every. So, hindi pa rin siya ganun ka-reliable pagdating dito sa sinasabing JNCAP crash test for the Suzuki Every. Inadequate for Philippine roads, K-minivans are designed for Japan's urban settings and gentler road condition. Their small size, lightweight, and underpowered 660cc engines make them potentially unsafe for high-speed expressway driving or sharing the road with larger trucks and SUVs common in the Philippines. So, ito sa Japan na mismo, sinasabi nila na hindi mo talaga pwedeng i-mix itong mga K-cars na to, itong mga K-minivans na yan sa malalaking truck, sa mga highways. Doon, disiplinado pa doon ang kanilang traffic system doon, disiplinado ang mga tao doon sa pagmamaneho. Pero dahil nga sa sobrang liit nitong mga K-minivans na to, itong mga K-cars na to, sinabi nga dito, itong Every DA7 model, hindi mo talaga to pwedeng ihalo sa mga malalaking sasakyan. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, baliwala doon sa mga malalaking driver ng truck, kahit sila ay may kasabay na motorsiklo, may kasabay silang mga tricycle, may kasabay silang mga kotse, o sabihin mo na itong mga K-cars, baliwala sa kanila, hindi nila iniintindihan. Minsan nga, mapabubuntong hininga ka na lang. O kaya sa iba, mapapamura na lang sila kapag ka sila ay giniliran itong mga malalaking sasakyan na ito. Kaya hindi siya ganun ka-safe. Kaya kung ako sa inyo, kung talagang pangarap nyo na makabili nitong mga minivans na ito, siguraduhin nyo ang bibili nyo, yun talagang maayos na maayos ang pagkakagawa. Dahil kahit bumili ka ng modernong sasakyan na hindi pinakailaman, na hindi converted, nag-import ka talaga dun sa mga lugar na mayroong left-hand drive na mga K-cars, delikado pa rin. Delikado pa rin ang buhay mo. Ito, tingnan nyo mga kapatid Tingnan nyo po ito. Galing po ito, yung picture na to, sa saksi. Ini-screenshot ko po ito. 2 patay sa pagsalpok ng minivan sa dump truck. Driver ng minivan nakatulog umano, ayon sa pulisya. Durog na durog po yung minivan na to nung bumangga siya doon sa truck na malaki. Dahil nga sa walang airbag, walang safety features, at hindi katulad nitong mga sasakyan na ito, may mga crumple zone po ito Yan, kung mapapansin nyo, itong portion na to ng chassis, yan, hindi ko lang tinanggal, yan, yung mga ganyan na yan, yung portion na yan, crumple zone yan Kaya hindi siya diretsong ganun. O kung babanggaman yung portion na to, hindi yan basta-basta itutulak niya ng dire-diretso doon at maapektuhan yung mga pasahero. Kaya lang ito, hindi naman yun ang tinamaan. Dito siya tumama yung mga grills dito, kaya ngayon damage ng makina dito sa portion na to. Dito, nadamay na lang to, talagang bumigay yung mga fender, kaya pinalitan po yan. Ito, crumple zone po ito. Tignan nyo yung mga yan, crumple zone yan. Yan, yung mga gatla na yan. Ito. Kaya hindi po yan dire-diretso. Marami pa po yan. Pati sa chassis, meron din po yan. Doon sa bandang loob doon, yan yung mga crumple zone. Kaya lang kung halimbawa nga, yung nabili yung minivans, naputol-putol na yan. Kasi kadalasan, dito nila pinuputol yan. Iniiwasan nila yung chassis Doon ang putol hanggang doon sa likod. Pinuputol nila yan. Ang natitira yung parte ng bubong. Halimbawa, ito yung minivan. Pakita ko lang sa inyo, ang putol nila dyan dito. Dito sila puputol yan. Puputulin nila yan hanggang dito, kung saan man, kung ito ay minivans, hanggang doon.
pinuputol nila. Ngayon, pagdating dito sa Pilipinas, bubuin ulit. I-assemble nila, i-reassemble nila. Kaya nga sinasabi natin doon, ito, in bad faith, nung binuo ulit. Kasi dineclare nila yan ng surplus na parts doon sa Japan, bago isakay sa container, tapos pagpasok dito sa Bureau of Customs, ang nakalagay doon, surplus parts, tapos bubuin nila, doon na nagkakaroon ng problema. Yun na yung tinatawag nating bad faith. Yun yung tinatawag nating nagsinungaling sila. Bawal kasi talagang mag-import ng right-hand drive na mga sasakyan. Kaya ang gagawin, puputulin yun para makarating dito sa Pilipinas at binubuo po ulit. Okay lang yun. Sabi natin, sige, wala namang kumokontrol sa inyo, wala namang humuhuli sa inyo, nakapagpapatuloy kayo ng inyong negosyo. Pero ngayon, ang sinasabi na lang natin dito, yung safety po talaga. Kasi kahit yung maliliit na sasakyan na nandun sa Japan, yung mga K-cars dyan, doon pa lang ay pinag-iingat na nila yung mga Hapones doon sa paggamit ng mga K-cars na yon. At sinasabi nga po nila na iyan ay gamitin mo lang doon sa mga gentle road, no? Doon sa magagandang kalsada at hindi dyan sa mga highway. Dito ka sa city, dyan ka sa urban at ginagamit mo lang yan na low speed ka, pero hindi ka pa rin pwedeng makipagsabayan doon sa mga malalaking truck. Yan po yung sinasabi natin. Tuloy lang ang ligaya ng mga gumagawa ng mga converted na yan, ng mga chop-chop na yan. Sige lang, tuloy lang. Pero kayo po na mga gumagamit, mag-ingat po kayo dahil kahit hindi converted ang gamit nyo, kapag sumabay kayo doon sa malalaking truck at napakaliit lang nung sasakyan mo, delikado po talaga. Ngayon, doon po sa mga nag-comment na gawan ko rin daw ng vlog, itong mga jeepneys, kasi mga assemble din po yan, mga kapatid, alam na po natin lahat yan, na yan ay mga assemble. Diyan nga nakilala ang Pilipinas noon, nung simulan yung pampasadang mga jeep na yan, yung mga saraw na yan, yung mga Francisco nung araw. Marami pong nabuhay dyan, marami ding natulungan yung negosyo na yan. Kaya nga, ang ginagawa nga ngayon ng gobyerno, minomodernize na yan dahil nga po doon sa mga issues na yon. Kasama po yan, yung mga ina-assemble na yan, tapos hindi na sila Euro 4. Sa mga tricycle, ganun din, napakadelikado din po talaga. Kasi ang aksidente, hindi mo naman masasabi kung ang dala mo ay K-car o ang dala mo ay malaking sasakyan, hindi mo masasabi yung aksidente. Pwede ka rin talagang madisgrasya, pwede kang mamatay, pwedeng dumami ang mga mamamatay kung yun ay sinasabi nating oras na o talagang yung mismong bumangga sa'yo ang hindi nag-ingat, nabangga ka, sabi nga natin, iyon yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Kaya lang, kung gagamit ka ng mga assembled, ng mga converted na mga K-cars na yan, dapat mag-ingat ka ng husto at siguraduhin mo na yung bawat paggamit mo sa sasakyan na yan ay dapat iyan ay laging kondisyon para hindi ka ngayon malagay sa mga napakadelikadong mga pangyayari na pwedeng ikamatay pa ng iyong buhay. Ngayon mga kapatid, ito po. Naalala nyo po yung isang pick-up na ginawa namin na yun, in-overhaul namin ng makina noon. Kaso, nung napaandar na namin, ikinabit namin yung mga injectors noon, talagang bagsak yung mga injectors, lumalagapak dahil matindi yung fuel NOx. So pinatesting ko yan kay Central, at sabi nga ni Central, isa lang ang pumasa, sira po yung 3. Ngayon, yung may-ari nito, bumili siya ng 3 at inamin niya sa akin, binili niya lang sa Shopee. So yung pagkakabili niya na yun sa Shopee, 3 injectors, ang nagkakahalaga ng 12,000 yata ang isa, 36,000 din yun. Hindi po gumana. Kasi ang Ford, napakaselan yan. Hindi mo yan pwedeng lagyan ng mga pyesa na galing lang dyan sa mga online. So hindi pa namin natatapos ngayon yung Ford na to. Tara, tignan nyo po. Walang check engine to. Naikabit na namin yung 3 bago. Pakita mo yung 3 bago. Ito yung 3 bago na galing ng China. Ayun yung luma. Yun yung dating pumasa. Naiwan na yan dito sa amin. At ito nga 3 bago na galing ng Shopee, binili sa Shopee. Ito po, pa-start ngayon ni Ace. Sige nga Ace, start mo nga. Ayan. Ayan. Ganun lang po siya ng ganun. Hindi ko napepersahin. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Napakadelikado ng starter nito. Hindi to katulad ng mga Isuzu na pwede mong pagtagalin na ini-start. Kapag ito ay binabad mo, yung pag-start po niyan, masisira naman ang starter mo. So ito, kahit pasalubungan namin ng brake cleaner or kahit na anong mga fluids, yung lighter fluid, kahit pasalubungan natin to, hindi na po talaga, hindi siya gumagana. Kasi po, yung 3 injectors na yon ay hindi po tinatanggap
nung mismong design, nung mismong system nito pong Ford Ranger na ito. Kaya ito po ang payo ko sa inyo. Kung halimbawa, nasira ang inyong mga injectors, wag na wag kayong bibili diyan sa online. Kasi tulad nito, hindi gumana. 36,000 pesos, lilipad to na parang bula, tapos biglang puputok, wala na. Okay lang sana yung bula, kung pagbalik sa'yo, bula pa rin eh. Di ba? Wala na po yon. Sayang. So ngayon, bibili ngayon ulit ang may-ari nito ng bago na ng mga injectors na talagang yung legit na injectors na bibili natin, yung original. Magkano kaya isa nun? Nasa mga 20,000 plus yata, 25, para mga ganun, no? 28, napakamahal. Kaya lang, yung 32,000 niya, goodbye na po yun. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Otto Ranz. Ang mga sinasabi ko lamang po doon sa mga nagdaramdam sa akin, nagtatampo sa akin dahil tinitira ko raw yung negosyo ng yung mga multicabs, yung mga minivans. Hindi naman po. Sabi ko nga, kung tinapos nyo lang yung vlog ko, sabi ko doon sa vlog ko, sana ang gobyerno gumawa sila ng paraan para itong mga builders na yan, itong mga nag-i-import na yan, ay bigyan na nila ng authority to import na buo, hindi na chap-chap. Tapos yung mga builders, dapat talaga dumaan sa matinding pagsusuri na yung kanilang mga ginagawa ay maipakita nila at talagang hindi lahat ay pwedeng gawing builder. Kasi po, tulad ng mga Francisco Motors na yan, nagsimula naman sila sa mga jeep. Pero nung dumating yung panahon, yung mga ginagawa na nila, brand new nga ang makina nila, galing sa Mazda. Yung mga C190, yung mga C221 na mga gawang jeep na mga Francisco. Hanggang sa dumating na sila, naging Mazda na yung kanilang mga ginagawa. At meron talaga silang assembly line na ipinapakita nila yung mga ginagawa nila. Iyon ay masasabi mo rin assembled. Kasi yung body ay local, lahat, pati yung mga differential niya, local, surplus, pwede, pero yung engine niya, brand new. Ngayon, ang sabi ko, kung gagawa ng gobyerno ng pagkakataon, mabigyan ng pagkakataon, itong mga nag-i-import ng mga K-cars na yan, wag nang i-chop-chop doon sa Japan. Diba? Pwede naman nilang i-import yan kung talaga sila ay may authority or sila ay authorized ng gobyerno na bumuo or mag-convert ng mga ganyang sasakyan. Pero kung paano gagawin yun, maghanap tayo talaga ng magaling na lawmaker, no? Na nandiyan sa Congress at sa Senado, kung meron pang natitirang magaling dyan, para muling iakda yung batas na yon na matapos na ang mga problema nitong mga gumagawa ng mga minivans, gumagawa ng mga Suzuki na yan, na every, no? Para matapos na rin itong mga issue na to, na hindi na sila nagpapalusot sa customs at hindi na rin sila nagpapalusot sa LTO. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po.